Hello mga bay, this is Erwin John and welcome to my channel. Today I'll be showing you the very simple setup of my collection. Mga alaga ko po ay mga goldfish, particularly Orandas and Ryukin. I have started this collection since a year and a half ago. Almost 2 years na. Nag-aalaga na po ko ng isda since I was young, mga elementary school days. Nung elementary days ko, meron akong mga kaibigan, mga kaklase ko. Yung mga kuya nila merong mga isda, which is goldfish. Nainggit ako. I started buying goldfishes, but eventually hindi nagpatuloy kasi nga nag-high school na and high school life is very busy. And then nag-college. And now, nagtatrabaho na po ako. Nagbalik yung pagka-inlove ko sa mga isda. Mga bay, meron akong kokonting mga cheap collections and I want to show you kung paano ko na i-set up yung aking mini pond, yung aking mini collections. Gusto ko ipakita sa inyo, baka naman magka-idea kayo or meron kayong suggestions para po mas ma-improve ko pa yung aking mga collections, aking mga pond, mini pond. No, and if you want na may ipagawa sa akin para maging better pa yung aking system, please comment below. So guys, I'll be showing you my setup in a while. Stay tuned, watch the entire video. So here we go guys. Ang nakikita nyo sa likod ko is yung aking mini setup, no? Yung backyard lang na cheap setup ng aking goldfish trap pond. I'm using trap pond. Trap pond po guys is not concrete, using kahoy lang at saka trapal ginawang pond, so naging trap pond siya. So bye, let us start with my water source. Ito po ay isang free flowing water 190 feet below the ground, clean potable water, although it's not treated, no, but dito kami umiinom, dito kami naguhugas ng plato. This will be distributed na throughout sa ating system via this PVC pipe, no, papunta doon na sa ating mga pond, which is equally distributed po papunta sa different ponds natin. So ang first step po ng ating free flowing water system is ito pong 4 by 8 feet by 1 foot deep na trap pond, 2 inches by 12 inches by 8 feet na kahoy. So ginawa kong box, nilagyan ko lang ng trapal, hindi po ito concrete mga bay. Ang system nito guys, meron po tayong water inlet galing sa ating free flowing water system, no. Nilagyan po natin ng PVC pipe. Pagdating po dito sa ating trap pond, meron po tayong nilagay na mga control valve o mga ball valve. Dalawa po yan kasi medyo malaki po yung ating pond, in which I can control the volume of water flowing, no, papunta sa ating pond. So gusto kong pahinaan, pwede kong pahinaan. Kung gusto kong palaksan, pwede kong palaksan. So basically guys, in all of my setup, except sa mga aquariums, wala po akong filtration na ginagamit. It is just a free flowing water system. Ibig sabihin, may pumapasok na tubig and then may nagdi-drain. So yung excess water nadi-drain po dito sa ating overflow, and eventually nadi-drain po dito sa ating centralized na drainage system papunta po doon sa kabila. These are my own breed of red white Ryukin. Yung iba hindi pa nagmo-molt, yung iba molting stage pa. So ayan po sila mga kaibigan. Nagsimula po ako ng mga nasa 6 lang po, no? Lahat po yung breeders. Ako na po yung nag-breed. So ito na po yung mga part of the offsprings. Medyo mailap lang, ayaw magpahuli. Okay. Second contraption naman is yung ating mini grow out pond. Dito po ako nagpapaitlog ng mga breeder ko. Dito na rin po nag-hatch. So medyo madumi pa, no, kasi hindi pa ito nakapag water change ever since, no. Meron po tayong mga offsprings na medyo malayo. This is I think almost a month or a month and a half na Ryukin fries, 2 feet by 4 feet by 6 inches deep trap pond. The same, meron ding
ball valve at saka meron ding water inlet. Nako-control pa rin. Kung gusto ko pahinaan, gusto kong palaksan, pwede pa rin. And yung water nag-overflow pa rin sa ating centralized drainage system. Ayan. Ito po yung tubo niyan. Papuntang doon. No? Palabas. Sa lahat din ng setup ko mga bay, wala akong ginagamit na filtration system. Ito lang po. The only thing that keeps the water moving is the aeration. So, meron tayong ginagamit na air compressor. Right now, I'm using the 35 watt compressor. AC002 o 003 yata yun. Running the entire system, but I'm planning to have an upgrade kasi medyo hindi nakakayanin. May dadagdag pa tayong isang malaking trap pan doon sa likuran. Next stop mga bay is yung ating controversial na ligid tub o rubber tub o tire tub, ano bang tawag dito. So basically meron tayong mga breeders. Ito almost cull na silang lahat. Parang hindi na nagbe-breed, hindi na rin mangingitlog. All maize po ito mga kaibigan. So the same water from the main system runs here via 340 yata to. The same, merong ball valve, no? So I can adjust the volume of water coming in. Meron itong removable na parang binutasan ko lang na maliit para po yung tubig is pressurized konti, which adds up to the current of water, no? So basically here meron po tayong mga breeders, Oranda at saka Ryukin breeders. Pero ewan ko lang kung parang hindi na yata ito nangingitlog. Ito yung aking male. Male na Ryukin. Medyo malaki na. Tsaka meron itong isang broadtail na highback Oranda. Wag lang. Yan. Okay. Virgin pa po. Hindi pa nabibreed. Tsaka meron tayong mga red cap. Ayan po. Meron tayong red cap. Look at that. It's beautiful. Meron tayong bullhead na red cap din. Ayan. Lahat po yan breeders. So water that comes in, kung ano man yung sobra nag-overflow lang dito sa ating drainage. So meron tayong overflow drain. The same. Yan, papunta doon palabas. Okay, so everything here is automated, fully automated. Bihira po tayong mag water change all the time, 24/7 po. Pumapasok yung tubig, tsaka nag-overflow yung maruming tubig, which will be discarded sa ating drainage system. So next stop is ref tub na tinatawag. Ito po, parang 1.5 feet by mga 6 feet yata by 2 feet deep. Meron siyang control valve to control the flow of the volume of water that is coming in. And nandito po sa ating ref tub are my breeder, no? Gagawin kong mga breeder na red white Ryukin, at saka meron din ditong mga Calico and Kirin dark colored Ryukins, no? From a very generous sponsor. Bait po na tao na yon. So ito po sample ng ating candidate na breeder. This is a red white highback Ryukin. On breed po yan. Papaview ko lang din, meron po tayong natural pond. Hindi po yan natural but man-made. Supposedly yan po yung ating tapunan ng tubig, ng excess tubig, but eventually naging pond na rin. Mag-upload ako ng separate video, no? I will clean everything. I'll make it look like new. Meron din yung mga goldfish, mga whaletail na Oranda. Same, meron din siyang water inlet, pero yung wala po yung drain kasi eventually madidrain din lang. Punta po tayo doon sa aking dalawang ref tub. Meron tayong dalawang ref tub. Ito po supposedly gagawin kong, actually I'm using it as a breeding tank. So the same idea, meron pong tubig from the free flowing water system passing through this half-inch PVC pipe, no? And then meron din yung ball valve para makontrol din natin yung volume ng tubig na pumapasok. So almost everything, no, the same idea lang po.
tubig na pumapasok, and then mag-overflow lang dito. Okay, and then eventually will go to our drainage system. Okay, so andito naman guys is yung mga oranda, red, white, oranda. Manguhuli lang tayo ng sample. Ayan guys, so meron tayong yan, oranda po na on breed. Isa pa. Yan. So ayun po guys, breeder size na po lahat yan. Own breed po. So look at the beauty of that monster. No? Okay, sa kabila meron din the same, no, red, white na oranda. Water that comes in, and then the excess water will just flow, no, overflow here papunta ng ating main drainage system. So meron din siyang aeration guys. Gamit ko is Airstone. So yung aking aeration po is centralized din. Okay, going there, and then papuntan doon sa aking main air pump, no, nasa kabila. Kumbaga grotto to eh. Nilagyan ko na lang ng isda. Meron po dyan tilapia, tsaka maraming koi, but the kois died. So isang koi na lang natira, tsaka isang hito, tsaka maraming tilapia. So dito po pumupunta yung sobrang tubig. Ayan po, nakikita nyo po. Yan po yung tubig galing po sa ating mga trap pond. And at the same time, meron po siyang tubig, fresh water from the free flowing water system. So this is my washing area. Yung lahat ng gusto kong hugasan galing sa pond, dito ko po hinuhugasan. Fresh water po ito, galing po doon sa ating free flowing water system. The water here is not chlorinated. Meron pong half-inch PVC pipe which is connected. Meron po tayong airline tubing, no? Ito po will be the reservoir. Dito po naiipon yung hangin, and then I just connected airline tubing connector. Nagbutas lang tayo ng 5mm na butas. Nilagyan ko ng control valve, and then sa dulo niyan merong Airstone. Parehas din doon. The end here, wala po yung Airstone. Open lang po yan, kaya ang lakas yung bubbles. From the PVC pipe going to our airline tubing, ito po, papunta na po yan dito at doon. Okay, kung nakikita nyo po yung orange na PVC pipe, so nakapalibot po yan sa buong kubo. Okay, doon papuntang likod, at saka doon sa likod. Sa taas nyan po na nandyan yung ating main pump, nakatago lang, connected via plastic tubing, at dito po yung ating main inlet. So air will be distributed na po dito sa ating PVC pipe. So kahit saan po pwede ko lang butasan, kagaya nito, no? Butasan ko ng 5mm na drill bit, lagyan ko ng connector, i-connect ko yung hose, tapos meron tayong aeration, no? Supply ng hangin sa buong setup natin guys. So meron tayong aquarium, wala pa ring filtration yan, aeration lang. Medyo mahirap lang tayo guys, hindi tayo maka-afford ng medyo marami-raming air pump, no? So these are offsprings, no, ng aking Ryukin. And then guys, meron tayong upcoming na projects. Yan po, may isa pa tayong ref tub, hindi pa po tapos, gagawin pa po yan. Tsaka isang bagong 4x8 feet by 1 foot deep na trap pond. But this time guys, lalagyan natin siya ng division sa magiging 4x4 by 1 foot deep na lang, kasi sayang naman yung space. Lalagyan ko ng mga breeders. So saseparate kong male from female. Kumbaga yan yung ating conditioning tank. So mga bay, kung nagustuhan nyo yung aking mini setup, yung aking mini palaisdaan setup, please leave a comment. Pakihit na rin ng like and subscribe button, at saka don't forget po please to ring the bell para po updated kayo sa ating mga soon to i-upload pa ng mga videos. So hanggang dito na lang muna guys. Have a good day and enjoy.